Sa tuwing bubuksan natin ang Facebook, ang TikTok, YouTube, manonood tayo ng TV, manonood ng balita, o magbabasa ng mga comments, halos iisa ang mapapansin natin. Galit, away, sisihan, pagkakawatak-watak. Parang bawat Pilipino may kanya-kanyang panig, may kanya-kanyang opinyon, may kanya-kanyang pinaniniwalaan. At habang tumatagal, mas lalo tayong nahati. Hindi ko ginawa ang video na to para sabihin kung sino ang tama. Hindi rin para sabihin kung sino ang mali. Hindi ito tungkol sa politika. Ito ay tungkol sa panalangin. Dahil anuman ang ating paniniwala, iisa lang ang gusto natin. Isang maayos, ligtas, masaya, mapayapa, at mas magandang Pilipinas. Habang ginagawa ko ang video na ito, naisip ko, napakahirap sigurong mamuno ng isang bansa. Mahigit 100 milyong Pilipino. Iba-ibang pangangailangan, iba-ibang paniniwala, at bawat desisyong ginagawa, may mga taong matutuwa, may mga taong masasaktan, may mga sasang-ayon, at may mga kokontra. Kaya ngayong araw, gusto kong gawin ng isang bagay na madalas nating nakakalimutan. Ang ipagdasal ang mga namumuno. Ipanalangin natin ang Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ipanalangin natin ang pangalawang Pangulong Sara Duterte. Ipanalangin natin ang mga senador, mga kongresista, mga gobernador, mga alkalde, mga kapitan ng barangay, at lahat ng taong may responsibilidad sa ating bayan. Hindi dahil perpekto sila, hindi dahil sang-ayon tayo sa lahat ng kanilang ginagawa, hindi dahil mali sila, hindi dahil may pagkukulang sila, o hindi dahil pinapanigan natin sila, kundi dahil ang bawat leader ay nangangailangan din ng karunungan, ng katapangan, at ng kapayapaan. Sa 1 Timothy chapter 2 verse 1 to 2, sinasabi dito, I exhort therefore that prayers be made for all men, for kings, and for all that are in authority. Malinaw ang paalala na to. Ipanalangin natin ang mga namumuno. Hindi lamang kapag gusto natin sila. Hindi lamang kapag sang-ayon tayo sa kanila. Kundi dahil naniniwala tayong ang Diyos ang nagbibigay ng karunungan. Kung minsan, mas madali tayong magalit, mas madali tayong magreklamo, mas madali tayong manghusga. Pero gaano kadalas tayo tumigil at nanalangin? Hindi man tayo pare-pareho ng opinyon, maaari tayong magkaisa sa isang panalangin. Ngayon naman,
Nais kong samahan niyo ko para sa isang dasal, sa isang panalangin para sa ating mga pinuno na namumuno sa ating lugar o sa bansang Pilipinas. Manalangin tayo. Panginoong Jesus, itinataas namin sa inyo ang aming mahal na bansang Pilipinas. Ipinapanalangin namin ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., ang pangalawang Pangulong Sara Duterte, ang lahat ng miyembro ng Senado, ang Kongreso, ang mga hukom, ang mga gobernador, mga alkalde, mga kapitan ng barangay, at lahat ng mga lingkod bayan. Panginoon, bigyan niyo sila ng karunungan sa bawat desisyong kanilang ginagawa. Bigyan niyo sila ng katapatan sa kanilang panunungkulan. Bigyan niyo sila ng malasakit sa bawat Pilipino. Ilayo niyo sila sa katiwalian, sa pansariling interes, sa kapangyarihang ginagamit sa maling paraan. Turuan niyo silang unahin ang kapakanan ng bayan kaysa sa sarili nila. At Panginoon, idinadalangin din namin ng bawat Pilipino. Turuan niyo kaming maging responsable, maging mapayapa, at maging bukas sa pakikinig kahit magkakaiba ang aming pananaw. Naway manaig ang pag-ibig sa bayan kaysa galit sa kapwa. Maraming salamat po. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Bago tayo magtapos, nais kong magpasalamat sa inyong lahat. Maraming salamat sa bawat isa na araw-araw na sumasama sa ating panalangin dito sa dasal. Sa bawat nagla-like, nagko-comment, nagbabahagi o nagsishare ng ating mga video, at sa bawat bagong subscriber. Maraming salamat po sa inyong lahat. Kung nais mong makiisa sa panalangin para sa ating bansa, maaari mong i-comment ang salitang Pilipinas o Amen. Ipanalangin natin ang ating mga pamilya, ang ating mga kababayan, at ang ating mga pinuno. Kung naniniwala kang kailangan ng Pilipinas ang mas maraming panalangin, i-share mo ang video na ito sa iyong mga mahal sa buhay. At kung bago ka pa lamang dito sa dasal, inaanyayahan kitang mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang makasama ka sa ating araw-araw na panalangin. At tandaan natin, maaaring magkaiba ang ating boto. Maaaring magkaiba ang ating opinyon. Maaaring magkaiba din ang ating pananaw sa buhay. Ngunit iisa lamang ang ating bayan. Iisa lang ang ating bansa. At iisa lamang ang ating hangarin. Ang isang mas maayos, mas mapayapa, at mas maunlad na Pilipinas. Hanggang sa muli, at pagpalain nawa ng Diyos ang ating bansa. Maraming salamat.